Mga kababayan, siya si Ate Melanie. 31 taong gulang at may 8 anak na ito. Tanging pamamako at paggawa lamang ng walis tingting ang kinabubuhay ng kanyang pamilya. Sila ay masayang nakatira sa sira-sirang bahay na ito at di nyo akalain na 10 ang nakatira sa bahay na ito. Ngunit nang mabuksan ko ang usapin tungkol sa kanyang buhay, siya ay bigla na lang naiyak. Isang masalimuot ang nangyari sa kanyang buhay nung siya ay 14 anyos pa lamang. Gusto ko man po sanang tumakbo, na takot po siyempre. Ano naman po ang labang ko, malaki naman po yun. Talaga pong hindi po ako makakilos. Sa po ang gusto ko po nung mangyari, makaalis po ako sa kanya kasi nga po sinarado nga po niya yung pinto. Tapos hindi po ako makaalis na ano niya po ako na yung kung sa ano po ay na ano, nayayakap niya po baga. Siya ay na-rape ng kanyang barkada. Hindi ito nabigyan ng hustisya at walang sustento ang nakuha niya doon sa lalaki para sa kanilang anak. Yun po ang dinanas namin. Naghihiring kami. Simula po dun sa bahay namin hanggang pong Hulob Justice, naglalakad kami. Mga kababayan, panoorin natin ang buong video na ito para malaman natin ang kwento ng buhay ni Ate Melanie. Maraming salamat at huwag kalimutang mag-like and share. Siya ay magsusumikap, walang iba, laging nandyan, Ruel of Malalag, mabuti. So ayun guys, mga kalangga, mga karosyal natin dyan, magandang araw po sa ating lahat and maulan po na hapon sa inyong lahat po, no? Sa ating mga viewers, sponsors, solid viewers and sa lahat po ng mga grupo na sumusuporta po sa community po ng Rochelle. Maraming salamat po. So in for today's vlog, kasama ko po si Kuya Mar. Ayan, kamutulong po tayo kahit maulan. May i-recommend po niya sa atin, may re-refer po siya sa atin guys, no? Okay Kuya Mar, dito tayo.
may re-refer siya sa atin na natulungan po niya dito somewhere po in Labo, no? Malayo po ito. After po ng ano, sa gilid po ng highway, maglalakad daw tayo ng almost mga ilang ano kuya, kilometro? Mga kwan yan. Mga dadalawang kilometro. 2 kilometers guys, no? Maglalakad tayo. So, ayan, ngayon maputik po yung daan. Tingnan niyo po si Kuya Mar. Ano Kuya Mar? Hala. Wait lang. Alala ka. Wait lang. Kaya yan. Tandaan lang. Ito pala yung struggle ni Kuya Mar dito. Sige. Wait lang Kuya Mar. Okay to. Okay lang yan. Oh. Ang biro. Kaya ito pala kahirap dito pag pupunta si Kuya Mar kasama si Ate Amor. Hello, sayo pala yun. Malayo ba Kuya? Ano, ilalakad na lang tayo. Ilalakad na lang tayo. Ano kaya ito? Dito na lang. Dito yan, dito. Wala man. Wala yan. Basta ilak mo lang. Guys, maglalakad na lang kami. Hindi po kaya ng motor. Kaya bumaba po ako kaagad. Kasi grabe malusak yung daanan guys. And maulan na, umuulan ng pati dito. Kaya maglalakad na lang kami ni Kuya Mar. So hindi pa naayos si Bongo. Tapos sila Kuya Victor, Kuya Toto ay nasa Naga po ngayon. Sila Kuya Regan at Kuya Alpi hindi pa dumating. Kaya no choice tayo, no? At ayaw ko din masayang yung araw na wala tayong natutulungan po, no? Kaya ngayon sabi ako kay Kuya Mario na pwede natin bisitahin yung na-vlog niya dito, no? Ito ay may 8 anak daw po at single parent na ito Kuya. Single parent na. Guys, iwan na lang namin yung motor dito. At least naka-video man kung mawawala siya. Naka-record. Dadalhin ko na lang itong helmet ko. Ha? Dadalhin ko na lang ito. Hindi naman magkasya dyan. Dadalhin ko na lang ito. Para may ako, sombrero. Pag-uulan. May sombrero dito isa. Ay okay lang, ganito na lang susuotin ko. And guys, Grabe oh. grabe pala dito yung yung struggle mo. Diretso ba dito? Yun po. Samahan niyo po kami sa aming paglalakbay ngayon papunta sa ating bagong tutulungan. And I hope andun sila na para hindi masayang yung natin. And sabi ni Kuya Mar, muna daw po, interview mo na po yung gagawin natin. Balik cash na lang po ibibigay natin, no? Kasi mahirap kung magdadala pa tayo ng bigas o kaya po groceries sa panahon na ito. Kasi pahirapan talaga, napahirapan po pati sa pagbuhat ng bigas. Kaya ngayon, evaluation muna ang mangyayari, kung andyan man sila. Interviews, tatanungin natin yung buhay-buhay para kung ano matutulong natin, no? Or kayo mismo sa ating mga viewers dito, kung ano may tutulong natin, ready tayo, di ba? Handa tayo. So let's go, tara guys, samahan niyo po kami. 3, 2, 1, go. Okay, so shout out. Grabe pala dito. So at tama talaga yung choice ko na hindi ako nagsapatos. Naka lang tayo, nakasandal. Tagal po na hindi nakapagsapatos. Kaya nga kasi useless naman din. Puporma tayo sa mga bundok-bundok. Yung mga freestyle si Kuya Mar. So mas maganda naka-chinelas or na lang ito, sandal. May mga sasakyan din pumapasok dito, May mga din. Yan oh. Yung may mga 4 wheels din. Mga sa daan. Layo talaga ito. Lang yan. Hindi talaga kaya Kuya. Useless din kasi maglalakad yung isa. Munti ka na. Something Kuya. Andyan ang line niya.
Kaya yung bungad na yun. Wala. Grabe yung daanan na dito. Bili tayong boots next time. Ako lang. Ikaw lang mag-isa? Ganito din yung ano niya. Hindi yun. Ganito din yung panahon. Hindi naman ganito. Ah. Kasi Nakakapasok pa yung sakyan mo. yung motor, kung kaya lang hirap talaga. Kasi kapag kasama ko si Amor, hindi yung papayag sa mga gantong. Oo nga. Tapos natakot ko sa motor. Oo, kasi natumba na kayo. Tabi. Ito. Okay sana ganun. Pero yung mga ano, yung mga automatic na motor, mahirap. Maganda yung may mga ano, yung mga Primera, Tercera, no? Oo, Kasi malakas siya. malakas yun. Kasi yung kapit. Grabe. Medyo Bundok-bundok na po dito, guys. Medyo madilim na po yung ano niya. madilim tayo. Pwede tayo kukuha ng buko dyan, kuya. Pwede tayo kukuha ng buko. Hindi na tayo makaka-uwi dito. Malaki, okay yun. Loser. Hapon na tayo makakarating doon. Guys, malapit na tayo. Malapit na tayo sa unang kilometro. Meron pa pangalawang kilometro. Medyo nakaabang yung ulan. Nakaabang siya. Anytime pwede siyang babagsak, guys. Diretsuhin na lang. Ito na nga, bumagsak na nga po. Kaya lang may damit, may ano man tayo. May jacket man tayong dala. Bautista to dito, kuya. Bautista. Bautista. Okay lang balik na dito. Okay lang balik na. Yan, yan. Dito siya. Nasa sila na? Nagdala ka dito? Sa school na? Labog. Saan dito? Pwede ba yun? Ang gamay sa akin. Tapo! 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 Sige, sige, sige. Parang ka. So yun guys, welcome back muli sa ating munting channel, ano. At after po siguro ng ilang
kilometro, mga 2 kilometro yata yun, Kuya Mar, yung nilakad natin. Papunta po dito sa nirefer po sa atin ni Kuya Mario. At ito po, naabutan natin si ate, no? Ito po ay na-vlog po ni Kuya Mario dati. Na-interview po yung buhay and 2 beses yata kayo nakabisita dito, Kuya Mar. So ngayon po, naisip po niya isangguni sa atin or refer sa atin, guys, para mas matulungan po si ate. So ito po, naabutan natin si ate dito na namamako, no? Interviewin natin, kakausapin po natin. Hello ate, magandang hapon po. Ayun, stress na po guys. Kamusta po kayo? Ayos lang po. Ako nga po pala si Rowel. Yan po si Kuya Mario, kilala niyo po? Ano pangalan niyo po ate? Pwede palagay po sa damit. Melanie po. Ate? Melanie. Ate Melanie. Ayun guys, at ito nabutan natin si Ate Melanie. Ilang taon na po kayo? 31 po. 31. Kailan po, anong oras kayo nagsimula sa pagpapako dito? Kanina pa? Kanina lang po. Pagkadating ko po, galing paghatid po ng pagkain. So ito yung pangunahing trabaho niyo po ate? Opo. Si Mister po, anong trabaho po? Hindi po permanente. May nag-iipon po minsan ng nyog, nagpapalaw po. Minsan po pag may napagamas na, gamas po ng pinyahan. So talagang wala siyang permanenteng trabaho? Wala po. Kung saan lang yung may pwedeng pasukan dyan na trabaho, talagang ano siya? Opo. Ngayon po, asan po si Mister? Nag-iipon po ng Ng nyog? opo, nag-ano. So kayo naman, nangunguha ng pako. Opo. Saan niyo po ibebenta yan ate? Doon po sa labasan po. Yung may Labas po bintahan po dito ng mga ano doon, ng mga gulay. Ito talaga yung araw-araw na ginagawa niyo ate? Opo, pag po may order Pag may ng ganito. order. Pero kung wala naman, Walis tingting po nagagawa. Walis tingting ginagawa Minsan nyo. po, pag may puso po na may order, naghahanap po kami ng puso sa may ay salingan. grabe ang sipag ano. Ate, ayan, pwede bang ma-interview ko po kayo? Ako nga po kasi si Rowel of Malalag, tapos kasama na ako ni Kuya Mar. Kasama na ako ni Kuya Mar na vlogger, charity vlogger. So andito ako ngayon sa iyo ate, sa inyo, para mas ma-interview. Malaman ko po yung buhay niyo po, no? Huwag po kayong mahiya, no? Nasabihin po kasi sa abot ng aking makakaya, makakatulong kami sa inyo. Kapag pagawan ako ng mga pabahay, nakapagsuporta na ako ng yung ayuda. Oo. So ngayon, okay lang po pa sa inyo? Okay lang po. So, ate, ano dito? Saan mas okay sa'yo? Dito or sa bahay niyo po? Siguro po sa bahay na lang? Para po Para makita ko din, makita ko din yung bahay niyo. So, and guys, punta tayo sa bahay po nila Ate Melanie, no? Araw-araw ba dito tumutubo yung mga ano? Opo, lalo na po pag maulan, madami pong pako. So pag umuulan, mas sagana sa inyo kasi Opo. maraming tubo na ano, Oo. mga pako. Kung walis tingting naman, ilang araw po kayo nakakagawa ng marami? Ay, minsan Halimbawa, po isang pag, araw. ano po, 2, 3, isang araw yan. opo. Magkano po ang isa nun? Ano po, 20 po ang kuha sa amin. 20? Minsan po 15. Ay grabe. Tapos Ang isa. 3 ano lang, Opo. 3 piraso lang yung nagagawa nyo. Opo. Kaya Grabe pag naman. ano po, may order po talaga, iniipon po namin para po pag Sige kayo po mauna ate. aanahan po. Pag may order, iniipon nyo na lang. Opo. Ang hirap pala nun. Walis tingting ate, tapos Opo. Pag Magkano ano lang? po, iniipon muna namin. Pag mga 10 bigkis na po, saka po namin dinadala sa labasan. so ano, bali iniipon mo nyo dito para pagdating nyo sa labasan, marami po kayong maibebenta doon. Opo. So pag nakabenta kayo ng ano, halimbawa isang araw, pupunta na kayo doon, magkano yung pag-uwi nyo dito? Magkano pera po ang inyong madadala? Minsan po nasa 300, minsan po 400. So mga ganun malaki-laki po. din. Pag ano po, minsan po may kasama na po yun ng pako. Hindi naman po kami nalabas doon na, basta walis lang po. Ay, oo nga ano. Kasi sayang naman Para yung po ano ano. doon, yung Opo. pagpunta nyo sa labas. May dala na din po kami. So ayun guys, ito yung kanilang bahay po. Dito po banda te? Ano po. Grabe. Saan nyo po itong lote dito? Ay, hindi po. Tinatira lang kayo? Yung lolo po nung asawa ko, tenant po. Tenant po ng lupa na ito. Opo. Kaya may karapatan kayo na magawa ng bahay. Opo. Pero po, pag kinailangan po nila yung lupa, Papaalisin talaga kayo. opo, wala pong hindi kami aalis. Sino pong kasama nyo dito ngayon? Yung anak ko po na pangalawa, tapos po yung susundan po. Ilan po yung anak nyo lahat? 8 po. 8. Mhm. Dami. Ano po yun, may kambal po ako. May kambal. Asan po yung iba nag-aaral pa? Nag-aaral po. Yung kambal, tapos po yung, Ilang taon yung panganay po? ano po, 16 na. 16. Opo, nag-16 po noong November. Ano naman na po ako ng... Sige po. Hiram mo. Sige po.
Sige po. Pa-interview tayo sa group lang, ano? So yung ano niyo po, yung anak niyo po ate, yung panganay, ilang taon po yun? 16 po. 16. Tapos yung bunso, Magdadalawang taon po ngayong 19. maliliit pa. Lahat talaga yun ate sa inyo po, isang papa lang yan. Ay hindi po, yung pong panganay ko, anak ko nga po sa pagkadalaga po yun. Tapos ito na po, dito na po sa asawa ko. Yung 7 Dito na sa, po sa asawa asawa mo na talaga. So yung panganay niyo po ate, nakilala ba niya yung papa niya? Hindi po, yung nakaraan lang po, may nagpasa po sa kanya sa Facebook po. Hindi ko po alam kung sino pong nagpasa gamit po yung account ko. Na hindi ko na po nabubuksan. Tapos, Pinasa po sa kanya yung picture. Tinanong niya po ako, Ma, sino ito, Ma? Ito na yung papa ko. Sabi ko, bakit gusto mo makilala si papa mo, malaman? Sabi niya, oh mama. Hindi, sinabi ko naman po, oo, yun ang papa niya. Pero hindi niya po nakikita pa ng personal. So simula pa ate, talagang sinabi mo na po sa anak niyo po na panganay na Hindi na po, nito lang po niya nalaman. so bago lang niya nalaman. Opo, nito lang pang... Hindi naman sumakit yung ano niya, yung loob niya sa'yo. Bakit di niyo po sinabi? Siguro po, hindi po kasi masyado siyang Ano sa'yo, na- mukhang nag-init nag-o-open. Hindi man siya masyadong nag-o-open sa'yo. So nung nalaman po niya ate, talagang wala namang pagbabago sa ano niya, sa pagtrato niya sa iyo, sa mga kapatid niya. Ay, di naman po. Di naman. Sa ngayon nag-aaral po siya. Sa alis po. Sa ALS. Kasi kung makapagtapos ng ALS, pwede na mag-college ba? Or senior? Mag-grade 12 po. Grade 12 na. Opo. Nag-ano po siya sa senior high. So ano po ang nangyari po na ate? Bakit po, ilang taon ka na nung binuntis niyo po yung panganay niyo po? 14 po. 14? 14 ako. So ayun guys, at nalaman natin, no? Siguro hindi pa ito yung kabuuang istorya po ng buhay ni ate. Marami pa siyang ma-share sa atin. At yun ang gusto kong malaman po, ano? Kasi ito po ate, pwede niyo po sabihin dito para malaman din ng manonood natin, no? Sa nakapanood sa video na ito. Kung ano talaga yung buhay-buhay niyo po. Kung gusto niyo pong umiyak, pwede niyo pong ibuhos, no? Kasi ito po, bali istorya po ng buhay natin. Dito po natin malalaman kung totoo talaga tayo, di ba? Kasi kami naghahanap kami ng totoo matutulungan. Kaya ang gusto namin na yun nga i-open niyo po sa amin. So dito po ate, ilang taon na po kayo dito nakatira? Ano na po kami dito? 15 years. 15 years. Dito na nabuhay yung mga 7 anak mo? Pati yung panganay? Or hindi? Ano na po siya? Ilang taon na siya nung andito? Mag-iisang taon po. Mag-iisang taon. Kasi 16 siya ngayon, di ba? So, sa hirap ng buhay, makikita naman natin sa tahanan niyo po ate. Pwede niyo pong maikwento po kung paano niyo po tinataguyod yung 8 anak po ninyo. Siyempre, ikaw 31 years old pa lang, di ba? Batang-bata pa po yun sa 8 anak. Kaya ikaw po, bilang magulang, bilang ina ng mga anak niyo po, paano niyo po kinakaya po ang pangaraw-araw niyo dito na sabay-sabay yun lahat sila, maghihingi ng pangailangan, sabay-sabay kakain. Pero ano po yung mga diskarte na ginagawa niyo po ate? At pagka wala pong trabaho yung asawa ko, yun nga po. Nagpapako kami, naggagawa ng walis, naghahanap ng puso. Pag hindi po kasi kami na ganun, ang mangyayari po kasi sa amin. Gutom kayong lahat? Magugutom? Hindi naman po sasabihin na gutom kasi po may buko. Nilalaga po namin. Ilalaga niyo po yung buko? Opo. Yun po ang namin ng tanghalian. Tapos po, Grabe. pag minsan naman po sa gabi, pag wala naman po, yung kamuting kahoy po. Meron naman po yung tiyuhin po ng tanim. Yun po, naghihingi po kayo nun? Opo. Nahingi po kami. Nilalaga po namin. Minsan po ginagataan namin may asin. Yun naman po ang panggabihan na namin. Kung minsan naman po, nakakahiram naman po kami ng bigas. Pagkakaano po, nababayadan po namin. Kapag magkabenta man po kami ng pako, bibili kami, babayadan po Babayadan namin. din. Opo. So, talagang ang kailangan dito ate, diskarte talaga. Opo. Tsaka sipag. Opo. Pag mga anak ko naman po, gusto makapasok at minsan yun nga po, nakakapos kami, walang pambaon. Sabi ko, hindi kayo makakapasok kasi walang pambaon. Ang ginagawa po, napako po sila, dinadala pong labasan,
binibili naman po noon. May So yung tindahan. kita nila doon, yun na yung pambaon nila. Opo, pinapambaon po Mm. nila. Minsan po may pangmasahe lang po kahit po walang pang-recess. Basta po may pangtanghalian lang sila. Okay lang po, napasok po sila. So ayun po, nalaman po natin kung paano sila makaka-survive po sa pang-araw-araw niyo po ate. So ito lang po ate na, kung di niyo po masamain, gusto ko din maitanong sa inyo po na yung sinabi niyo pong panganay na anak niyo po, nabuntis po kayo dati, yung dalaga pa kayo. 14 years old kayo. So ano pong nangyari din ate? Pwede niyo pong maikwento dito sa ano natin? Gawa po sa barkada po, na barkada po kasi ako noon. Ano po kami, sa video iinuman po. Sabi po sa akin nung nakabuntis po sa akin, may bibilhin lang daw po doon sa may unahan. Tapos dahil nga po sa barkada, po ako na sumama. Sumama naman po ako. Pero po yung pagdating po sa may unahan, hindi po kami nagbili. Nagpasok po kami doon sa may kubo. Yun, doon po niya ako inano. So ano ba yung ginawa mo ate? Natakot ka po? Gusto mong tumakbo? Or... Gusto ko man po sanang tumakbo, na takot po, syempre. Ano naman po ang labang ko, malaki naman po yun. Talaga pong hindi po ako makakilos. Sa edad mong yun ate, alam mo na yung mangyayari, may mabuntis ka, magiging batang ina ka, alam mo na yung nun, bali resulta nun kung gagawin man sa'yo nun, or wala, or sarado pa yung isip mo. Parang nablangko po ako, Blanko ka basta na? po ang gusto ko po nun mangyari. Makaalis po ako sa kanya, kasi nga po sinarado nga po niya yung pinto, tapos Sa di po ako kubo? Opo, tapos hindi po ako makaalis, na niya po ako, na yung kung sa po ay nayayakap niya po baga. Tapos yun pa ako, Ilang taon yung lalaki na yun? nasa 20 plus na po yun. Nung 14 anyos ka pa? Opo. Grabe. So hanggang ngayon po ate, talagang hindi yan nawawala sa isip mo, yung mga ginawa niya sa'yo. Minsan po nasagi po sa isip ko, Oo. lalo na po pag, siyempre po sa pagpapanood baga po, hindi po Oo. nawawala. Yun po na, minsan po nasariwa po sa isip ko. So ano pong ginawa ng magulang niyo po nun? Ay di naman po agad nalaman ng magulang ko kasi hindi nga pa ako nagsabi. Oo. Mga ilang pa po, bago po ako nagsabi dun sa tita ko po. Yung tita ko naman po, pagkasabi ko, agad naman po sinabi dun sa magulang ko. Pagkagabi po nang yun ang malaman, napunta na po kami ng police station. Pinareport niyo na po. Opo, pinareport na. So anong nangyari po na natin pagkatapos nun? Po kami nun, nag-process po ng kaso, tapos po nag-medical. Matagal din pong proseso. Tapos yun po, nakulong po siya ng ilang buwan. Nakulong. Opo. So talagang pala, yung nalaman pala na ganun ang ginawa niya. Opo. Naman po. Doon sa medical, sa Medical resulta ng din. medical. So ilang buwan siya nakakulong? Siguro po, 6 o 8 po. 8 months. Lang po noon, sinuyo po kami ng areglo. Ako naman po noon, siyempre po may sanggol po ako, tapos yung ama ko naman nga po magdadanaw lang, wala naman pong masyadong trabaho. Minsan po mahiring kami. Wala kami ni ultimo tubig. Grabe. Wala po kami ultimo pamasahe. Wala kami ultimong pangkain. Hirap. Opo, yun po ang dinanas namin. Naghihiring kami. Simula po dun sa bahay namin hanggang pong Hulob Justice, naglalakad kami. Ay siya? Siya po. Para lang po Makuha niyo yung hustisya niya po. Opo. Yun po, maano naman po yung kaso. Nakulong naman po siya. Napagod lang po siguro ako at pag suyo po sa amin. Talagang nagiging okay na, Opo, okay na sa sabi inyo. nga po Napagod ng ka po tita nun ko. sa ginagawa niyo po na bakit ba kami naghihirap dito? Pagpunta pa lang sa hearing sa Hall of Justice, naglalakad tayo. Wala tayong kinakain, walang tubig. Opo, tapos po yung anak ko po minsan, wala pong diaper. Siyempre po, yung resulta ko po noon, naiihian po ako, hindi ko po kasi maiwanan yung anak ko kasi nga po yung, siyempre po, yung sa kabilang bahay, may, hindi po maiwasan yung chismis, yung ganito, ganyan, ano yan, ginusto, kaya ganito. Yun po, talagang pinilit ko pong makulong siya, tapos makuha ko po yung hustisya niya. Napagod lang po ako nang wala pong talagang. Sabi ko sa mama ko, sige naman, Arreglo na lang. arreglo na lang natin. May binigay ba na po?
Nag-ano po no, nagkaroon po kami ng kasunduan na ano nga po sila, Sustento. susustento. Tapos po, wala naman nangyaring sustento. Simula po paglabas po nila, kahit po piso, wala na po kaming natanggap. So, ang hirap, di ba? Yun po. Noon pong makaano naman na po, nagtrabaho na lang po ako. Pagkatrabaho ko nga po, hindi naman po ako masyado makapagtrabaho. Siyempre nga po, Minor de edad. anak po ako, tapos minor Minor de de edad edad po. ka pa Bawal lang, pa ma'am. po akong magtrabaho. Kaya di po ako Grabe pa yung buhay niyo po, ate, ano? So, nung natagpo niyo na po yung pangalawang mister niyo po, dito na nabago yung buhay niyo po. Ayo, Nagkaroon na ng pag-asa. tinuring niya po ng parang tunay na anak po yung anak ko. Simula po ngayon talagang hindi po siya nagbabago kahit alam na po nung anak ko na hindi po siya ang tunay na ama. Pero andun pa din po yung paggalang, kaya super blessed ko po. Na nakatagpo ka ng ganong lalaki. Opo, Ilang taon na ba si mister ngayon? 34 po. 34. So ngayon, yun ba yung sinend na picture sa anak niyo po? Yun ba yung papa niya? Totoo talaga? Opo, siya naman po. Nakita talaga. niyo po? Opo, pinakita po sa akin nung anak ko. So, bakit daw? Saan hinahanap niya yung anak mo? Tinatanong po nung anak ko kung ano, di ko naman din po kasi alam kung nasaan. Kung nasaan? Kung ano na po ang lagay. Wala po akong kontak, wala pong ano. Sabi ko, ang alam ko lang po sa kanya, ang maisasabi ko lang, yung tita po niya na minsan na kakasakay pag napuntang dait. O minsan, nakikita. Yun lang po, pero hindi po niya talaga pinupuntahan. Pero nung pinasa na picture sa anak niyo po, ate, na siya yung papa niya, talagang totoo? Nakita niyo po? Opo, pinakita po sa akin nung anak ko. So ano kayang niya? Ano kayang purpose niya? Gusto niya ma-meet yung anak niyo po? Hindi ko naman po kasi sigurado kung yung ama po mismo yung nag-send o Nag-send. yung... Kasi po gamit po yung account ko ay. Account ko po yung gamit hindi ko na po siya na-open. Tapos nung nga po, pinasa doon sa anak ko. Sabi ko, hindi man ako nagpasa niyan. Kasi nga po, saan ko man kukunin po yun? Hindi ko man siya friend sa Facebook. Tapos yung kapatid niya, hindi din. Sabi ko, saan ko kukunin naman yan? Ang tagal na din po nang naipasa sa kanya. Hindi lang po niya inu-open. Nung mabuksan niya nga po, tinanong Doon niya po ako. nakita niya yung picture? Opo. Kasi sinabi ko, oo, siya yun. Pero paano niyo po kinakaya nun natin na 14 anyos ka pa lang nun? Tapos yung mga sabi-sabi ng mga kapitbahay, talagang tinatanggap niyo na lang po yung pagpapahiya sa ibang tao, ganun. Yun na po ang nangyari sa akin. Tinatanggap, tapos po, may minsan masakit po. Naiyak na lang po talaga ako. Iniiyak niyo na lang po. Opo, tapos po May mga nasisharean ka ba ng mga... Opo, sa ngayon saloobin? po talagang nasasabi ko po na ganito yan, makatatag kayo kasi hindi naman kayo lang yung nangyaring ganyan. Tingnan nyo ako kako. Kasi kung papatulan mo yan, chismis na yan, magpapakahina, lulubog kayo hanggang sa mag-suicide. Nagagawa nila. Madidepress ka. Opo. Kaya, ang ginagawa mo nun, dinidedma mo na lang yung mga sinasabi ng ibang tao. Opo, dasal lang po talaga. Dasal ka lang talaga. Ano Saka ba yung mga po pagpapayo kumapit ako na... sa magulang. Ayun. Anong mga pinapayo ng magulang mo sa'yo nung time na yun? Ang sabi po sa akin, magpakatatag lang daw po ako. Huwag ko daw pong pakinggan yung chismis. Kasi hindi naman po nagsusuko yung ina ko. Kaya di pa ako nagsuko. Talagang naawa ka din po sa magulang niyo po, ate. Nung, siyempre yung hearing pa lang, Opo. sinasamahan ka niya. Sinasamahan ka ni papa mo din. Opo. Kahit minsan wala kayong pag, kinakain. Opo, nasama po sila para po maka-attend po ng hearing. Grabe. Pero doon niyo po na-realize, ate, na bakit ba pahihirapan pa natin, no? Kaya nung nag-areglo na, tinanggap niyo na lang po. Tinanggap na lang po namin. Pero may halong panghihinayang din yun. Opo. Diba? May halo pong panghinayang. Sobra. Kasi ang kanilang pangako, nasusustentaan yung anak niyo po. Yung anak ko po. Pero yun ang hindi nangyari. Hindi po nangyari kahit po yung makilala po siya o makita po siya, hindi po din nangyari. Ganun po na lang yun. sana, Pero ganun pa man po, ate. Marami ka ding natutunan doon sa dating buhay mo.
Sobra. Sobrang madami po. No? Kaya ngayon, anong panganay niyo po? Lalaki? Lalaki. Ah, lalaki Lahat po siya. lalaki. Silang lahat? Opo. Grabe. Puro lalaki pala. So, ayan po grabe yung mga aral na nakuha natin dito sa buhay po ni Ate Melanie. No? At ito din po ay magsisilbing aral din po sa mga nanonood ngayon, lalo na sa mga kabataan na piliin yung mga makakasama nila. Ano yung may papayo niyo po sa kanila, ate? Ang mapapayo Base ko po sa inyong karanasan dati. ang mapapayo ko po sa mga kabataan, piliin po yung tunay na kaibigan, huwag masyadong tiwala na 100%, magtira para sa sarili. Mag-ingat sa mga kaibigan, lalo na sa mga lalaki. Kasi ngayon, iba po kasi ngayon ang kabataan ay, kung yun po noon ay sa amin ay delikado, pero po ngayon mas delikado po talaga. Mas doble na ngayon, di ba? Kaya sana po, ingat po. So, dito po sa buhay niyo po, ate, talagang kontento na po kayo ng ganito po. Masaya na po kayo. Opo, masaya naman po. Yan naman talaga importante, Kahit gaano kahirap ang buhay, basta't makontento lang kayo, masaya kayo, kumpleto kayo. Talagang mukhang wala na kayong hanapin pa, di ba? Mukhang na lang, araw-araw na lang nasisipagan niyo po yung paghanap buhay para masustentuhan yung pangangailangan ng mga anak. Kaya, bilib din po kami kay ate, na ganito po, sobrang dilim po ng nakaraan, di ba? Kasi napakahirap na ate. Minor de edad ka pa, tapos sumasaba ka doon sa hearing, may dala pang anak, di ba? May dala ka ng anak nun? Meron po. Tapos, yun ang nangyari. Nakailang hearing na madami ba yung hearing? Madami pong hearing. Pero kung hindi nyo po tinanggap yung areglo, talagang nasa bilangguan pa rin siya. Ay, opo. Kasi po, ang hamon po kasi niya sa amin, ipa-DNA test. Sabi ko po, mas maganda. Sabi ko, mas maganda po. Basta po, gastos nila, hindi ko po gastos. Kasi sila naman po yung diskumpiyado Kaya sa sarili nila. wala Kaya talaga. ako naman po, 100% naman po, kahit nga po hanggang ngayon, ipa-DNA test nila. Okay na okay po sa akin. Mas lalo pong luluwag po ang kalooban ko. Oo nga po. Kung malalaman mo talaga na sila yung may mali. No? Opo. Alam ko po sa sarili ko na sila po ang mali. Sila lang po yung hindi po makatanggap. Kaya nakipag-areglo sa inyo. Opo. Kasi ganun nga mangyayari. Pero syempre sa hirap din ng buhay dati. Nung pag-areglo ba may walang binigay na pera? Dito pakonsuelo or pampaano? Meron po. Meron naman. Meron po noon. Tapos ang ginawa po namin noon, yung pera po na yun, siya po yung pinanggastos nga po namin doon sa bata. Kaunti lang naman po yung kasi po nagkaroon po din yun ng balance. Yung sabi nilang balance na babayaran, hindi din po yun natupad. Yung balance na yun. Ay, grabe. Kaya bali, kung wala ding nangyayari. No? Kayo pa yung yung nagkaroon ng yung tag dito, mukhang nawalan, di ba? Kasi ang sustento, nawala. Wala Diba? Ang hustisya, hindi mo nakamit. Pero kahit ganun pa man po ate, maganda naman yung takbo ng buhay mo ngayon, di ba? So ang dating nakaraan, talagang mukhang, kumbaga, kakalimutan na lang yun, di ba? Pero yung mga aral na nakukuha mo doon, talagang palagi yun, di ba? Lalo na sa mga anak mo din, no? Pwede mo din yan maipapayo na ganito ganyan, mag-aral ng mabuti, di ba? Kaya dito po ate, pwede niyo po kami sa bahay niyo po para malaman, makita po namin. Saan kayo nagluluto, saan kayo natutulog, paano niyo po kinakasya itong bahay na ito. Kaya ako pa yung nauna. Sige po ate. Hindi po makakapaglinis ay. Sige lang, okay lang po. Dito po yung mga anak ko, yung iba po dito po sa katre. Tapos yung iba po dito. Walo kayo dito? Yung mga anak ko lang po, dito po. Tapos dito sila? Yung iba po dito. Kami naman pong 4 dito naman po. Dito kayo? Grabe. Grabe yung pagsisiksik talaga, no? Tapos dito naman yung lutuan nyo, ate? Opo, dyan po ang lutuan po namin. Ito po yung lutuan. Yung dati po namin dito nasira po nung pagbagyo. Saan po? Dito sa gilid? Dito po, nasira po kasi. Ano po ito, yung hugasan nyo?
Opo, yung hugasan namin. Kaya po, ito na po. Dito naman ay, ito na yung bagong ano nyo. Opo, yung lamesa po namin pag nagkakain. Ngayon po, hindi po nangyayari. Grabe. Kaya ito na po yung ano namin, napapatungan po namin. Ang hirap. Ilang taon na to? Ay, 14, ay 15 years na itong bahay na to? Ay, hindi po. Ay, bago po lang? Ito, 3 years po. 3 years. So, ano, bulok na din po yung bubong nito. Bulok na din po. Opo. Dito kayo nagluluto. Dito po. Noodles. Ang bira, ano, grabeng buhay. So, dito naman po, talagang kinakaya niyo naman po ate. Kung anong meron, pagkakasyahin na lang. Opo. Ano ba, pag-uwi ni Mr. mamaya, may dala din po yung ano, may dalang pagkain. Ay, may sahod naman po yun mamaya. Ang ginagawa po niya, pagdaan po sa tindahan, nabili na po ng bigas. Ah. So, pagdating dito, magluluto na lang. Opo, Tapos yung mga anak mo doon sa ano, sinusundo mo pa sila or umuwi na lang sila? Nusundo po. Sinusundo mo sila? Opo, hindi po. Ilan po yung estudyante mo? Ang naandun po ay 5. 5 lahat? Opo, yung kambal po kinder, tapos grade 2, grade 4, saka grade 5 po. Ah. Ang grade 5, pang ilan yun? Pang 3 po. Pang 3 mo. Kaya pag hapon, pupunta kayo agad kayo doon sa ano? Opo, sa mga paaralan nila. alas 3:30 po. Naglalakad na po ako papunta doon. Tapos sabay na kayo uwi dito. Opo. Pagdating dito, andito na si Mr. May minsan po. Mas alas nauna 5 kayo. na po. Opo, nadating. So, minsan ba ate, may mga araw na hindi kayo nakakakain kasi syempre kapos din. Opo, di po nakakakain ng kanin, pero po nakakalaga nga po ng buko. Ah, yun talaga yung ano niya po. Opo, yun Madaling, po talaga. yung madaling ano, Panglaman po sa panglaman tiyan, tiyan. para po hindi po ano. Tapos po yun, kamuting kahoy. Yun po ang inaano po namin. Ganun talaga madalas pag walang bigas. Opo, Ganun yun po. talaga. Ano, talagang puro buko lang. Opo. Nilalaga niyo po yun? Opo, kasama sa baw. Yung buko, yun na po yung panglaga niya. Tapos lalagyan lang namin konting asin. Okay na po yun. Ay, grabe. Tapos kamote, mga kamote. Kamuting kahoy Kamuting po. kahoy. Opo. Gagataan po namin yun. May konting asin lang po. Okay Yun na na. po yun. Tapos ang ginagawa niyo po sa mga pako, minsan nagpapako kayo? Opo. Inuulam niyo? Yung ano po, inuulam po namin. Ang ginagawa po namin, nilalaga. Minsan po ginigisa. Pag sawa po sa gata, siyempre po, lagi man, libre man po sa amin ang nyug dito. Maghanap ka lang po. Meron na. Meron na. Opo. Ginagataan. Pag sawa, lalaga po namin. Grabe. So talagang ano, masasabi niyo pong hindi kayo nagugutuman dito? Hindi naman po sa ano, sa totaling gutom. Oo. Kasi po, meron Kasi naman pong pang. ang kulang lang, ay talagang diskarte lang, ano? Pag marunong tayong dumiskarte, makakahanap tayo ng makakain dito sa paligid lang, no? Kaya grabe, saludin po kami sa kasipagan niyo po mag-asawa, no? Kaya, siyempre, dito din po si Kuya Mar, no? Naka-scout dito. Kuya Mar, paano niyo po ito sila nakilala, sila Ate Melanie? Ay, noong nakita ko siya, talaga ako nag-i-scout noon. Dumaan ako dyan sa, di ba, nakita mo naman yung daan, kagubatan, ano. Talagang iniikot ko yan, tapos nakita ko siya, may mga kasamang mga bata. Yun, parang nagka-interest ako na tanongin siya dahil kakaiba, lalo itong bahay na to. Noon medyo bulok pa talaga ito noon, parang nalagyan na ng May bago kuan kasi nagbagyo na ngayon nagkuan. Nung nakita ko ito talagang giba-giba ito, kaya nagka-interest talaga ako na sabi ko ito karapat dapat din itong matulungan. Di ba parang ilang buwan na rin tayo noon, parang hanggang ngayon may 5 buwan na ba? Hindi ko na po matanda. Kasi medyo matagal, Medyo matagal na po matagal na rin. Kaya maraming salamat sa iyo dong ano dahil nung nakita mo itong yung video ko talagang naawa ka sa kanya. Kaya ito kahit na maulan ngayon at talagang nakita naman yung daan maputik, sumama ka pa rin sa akin para makita itong sitwasyon nila. Kaya maraming salamat at sa lahat po sana po tulungan din po natin si Dodong sa kanya mga adikain po na makatulong sa ibang tulad nito ni Ate Melanie. Ayan, sana po matulungan din po natin sila. Maraming pong salamat sa iyo, Dong.
So, ayun guys, no, mga kalangga, mga karosyal natin dyan, talagang panibagong pamilya naman po ang ating nakilala po sa araw na ito. And sana po matulungan po natin. Sa ngayon po ate, ano po ang inyong hihilingin niyo po sa amin? Kung ano po, sana ito pong bahay po, sana magkaroon po kami ng sariling bahay para po Bahay talaga, ano? Opo, bahay po. Kasi po pag po kami pinaalis dito, Wala aalis po kami. Wala na kayong malilipatan. Opo. Pag po merong pera na konting ayos lang po, pero bawal po kami dito body o yung may bato po, bawal po dito. Lang, bali repair lang. Repair lang po talaga. Kaya kung po, sana bahay po talaga. Kasi ang unang gagawin dito, if ever man na-repair, is yung bubong talaga. Tuluan na ba ito ate? Pag Opo. Tumutulo din siya? Natulo na po yan. Tapos po yung haligi po namin, wala na po yan. Wala Tapos nang naandun haligi po. ito? Opo. 3 haligi na po ang niyan. Kaya po nung may bagyo po talagang nag-evacuate po kami. Kayo lahat dito? Lahat po kami. Mag-anak po, nag-evacuate po kami. So doon niyo po na ate na talagang pinaka-pangailangan niyo talaga is yung maayos na tahanan, maayos na bahay. Hindi lang po ate. Sana po i-grant natin yan. I-grant ni Lord yung hiling po ni ate na magkaroon po sila ng bahay. Sa ngayon po, yun nga ang matutulong namin ate is yung pang-araw-araw niyo po, no? Di man kami nakapagdala ngayon ng nakapagbitbit ng bigas kasi sobrang layo din po. Pero siguro sa susunod, no, pag medyo na yung panahon, maganda na. Saan kayo bumibili dito ng bigas? Sa labasan pa? Sa labasan po. So, ngayon po, supportang financial mo na yung maibibigay natin, guys. So, ikaw po ate, ano po inyong masasabi po sa ating viewers po ngayon? Po, naipasalamatan kayo? Or meron po kayong hiling? Salamat po sa mga sumusuporta po sa kanila po. Tapos po, sana po matulungan niyo po ako na mabigyan ng sariling bahay para po sa mga anak ko. Kasi po pagka ganito po, may kalamidad, talaga pong naalis po kami dito. Yung layo po na yan, talaga pong para kaming langgam na linyada po kami. Pag umaalis na kayo dito, nag-evacuate na kayo? Evacuate po talaga kami. Grabe. Lahat po ng dala po namin yung kaldero, yung po, kailangan po namin, dinadala po namin kahit po yung sa school supplies po nila para po hindi po mabasa. Pag may natira po yun, nababasa po kasi po nagtutulo. Nagbabaha din ba dito minsan? Pag po malakas ang ulan, dito po ang ng tubig. Pero abot lang naman po dito. Yung sa papa lang. Opo. Pero yun nga mahirap, no, kasi bulok na po yung mga pundasyon nito. Pati yung bubong po, dito naman po sa gilid, sira na po yung dingding. Ito yung dating nyo, hugasan. Opo. Yan po. Lababo nyo po. Bumagsak po siya. Saan na kayo naghuhugas ngayon? Sa labas? Dito din po. Dito din. Doon na Diyan lang din kayo po kumakain? namin. Opo. Pagka wala na po yan, sasali ko lang po ng maayos. Diyan na po nakain yung ibang bata. Yung iba naman po na ando na po sa sahig po. Pinawalisan lang po Tapos namin. dito po ate, isang kama lang po ito. Ito sa kwarto nyo. Ay, oo nga, Ilan sila dito? 4? 4 po yung kasya. Tapos po dito na po yung iba. Kayo po, dito? Dito po kami. Sa labas? Opo. Grabe. Ano po mga pangsapin nyo po dyan, mga banig? Yan lang po yung plastic po na yun na banig. Plastic na banig lang. Tapos po yung luma po na buli na Banig yun din. po. Pang Dito ilalim, yan? tapos po pang ibabaw na po yung Tapos sa plastic inyo? na yan. Dito po kami. Yan po yung ginagamit nyo po, yung banig din. Opo. Yung buli po na banig. Grabe. Hirap po ng sitwasyon po nila ate dito. Ito po ate, ito po yung simula natin. Dito tayo para di ba. Ito po yung simula natin na nakilala po namin kayo and magdasal lang po ate. Magdasal lang po tayo na may mga tutulong sa inyo. Meron kayong makikilalang mga iba't ibang tao na gagamitin po para tulungan po kayo. Mabigyan po kayo ng inyong kahilingan. Sa ngayon po ate, bibigay po ako dito na ito, 3,000 po ate.
Para po yan sa inyo, no, para makabili po kayo ng pangailangan nyo po dito na pagkain. Ano? At bigas, huwag niyo pong kalimutan. Opo, di ko po talaga malilimutan. Salamat po. Sa ate, ano pong masasabi po na ito, may blessing po na dumating ngayon. At syempre kay Kuya Mario din po. Nagpapasalamat po ako lalo na po kay Kuya Mario sa mga nagsuporta po at sa mga susuporta pa po. Salamat. Ibibili ko po talaga ito ng kalahating sakong bigas. Yung matitira po, ipapangbili ko po ng sangkap. Tapos yung matitira naman po, nakakatipid po kasi ako 1.8 lang po yung bili ko ng bawang, sibuyas, mga ganyan po. Tapos siguro ko na po ito ng mga anak ko. Talagang thank you Lord po. Sa mga susuporta pa po, salamat. Sakto po, wala kaming bigas na. Wala kayong bigas ngayon. Opo, tapos siguro ko na po talaga ito. Kakaiyak din po. Pero halimbawa hindi kami dumating ngayon ate, ano pong diskarte na gagawin niyo po sana? Ay, yung sahod po ng asawa ko, sabi ko nga po, meron siya ngayong Magkano po yung sinasahod niyo doon? sabi niya po, 400 daw po yun dun sa kasi po, hindi man po permanente ay. Sabi niya po ay yung sa nga po dun, ngayon ang magiging araw daw po niya ay 400. Kaya sabi ko nga po, so 55 yung bigas, mag 2 kilo kakako ng bigas, tas ang hirap kako ng gatong, basa naman yung nakukuha ko kako tapos ng mga anak mo. Magbili ka ng uling, 25 po yung atado ng uling. Magbili ka kako mga 4 kasi bukas ng umaga magluluto almusalan. Tapos kako, magbili ka na lang ng ulam kahit mga 1/4 o 3/4 kako na manok. Sasabawan na lang natin, may papaya naman kako dun sa lalahukan na lang kako natin. Yun po ang binadget po talaga namin. Talagang naka-budget lahat. No? Opo, Pati naka-budget mga panggatong, uling. So ito ate, sana makatulong po yun sa inyo. Opo, malaking tulong po talaga to sa amin. Kasi siguro na po ang kalahating sakong bigas. Opo, para hindi na kayo mahirapan sa pang-araw-araw ate. Opo. And sa pagbalik natin muli dito, sana may marami pang blessings na darating, no? Kaya maraming salamat po ate sa inyo. Salamat po sa pag-share po ng inyong buhay dito. And kay Kuya Mario, salamat din po dahil natagpuan niyo po sila ate Melanie. Sana sa pagbalik namin natin na kumpleto na po yung mga anak niyo, no? Makikilala din namin sila. Di ba? Pag may pasok po kasi nasa andun sila lahat. Sila, pag Sabado at Linggo, dito sila. Andito po sila. So, yun na lang yung gagawin natin, no? Ano na lang, pag walang pasukan, no? Kaya, ate, alis muna po kami ngayon, no? Babalik kami dito. Hindi kami makapangako kung kailan kami babalik, basta bibigla na lang kami dito. Pupunta ulit para maghahati din ng blessings na biyaya. So, ate, salamat po sa inyo. Salamat po. Sige po. Salamat po ng marami. Grabe. Grabe, dulas talaga, oh. Ayan po, nakamotor lang kami ni Dodo. Grabe. Grabe, inabot namin dito.